Ang mukha ng batang ito. Para tuloy kay Kuwa-Kuwa, ano? Hindi naman ako naiilang sa kanya. Magkakaroon na ako ng bagong tatay. Busog ka na ba sa halik? Bitawan mo ang kapatid ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Yamakap ka sa kapatid ko. Tapos sasabihin mong hindi sinasadya. Gusto ko lang. Gusto mo, ano? Huwag kang masyadong mangarap ng ganyan. Hindi ka bagay sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Ayaw mo tapos hinalikan mo siya. Ipaliwanag mo nga, ginamit ko lang siya. Ang galing niyang humalik ay wala sa kalingkingan ng asawa ko. At ano naman ang magugustuhan ko sa kanya? Ganyan mo ba kakausapin ang kuya ko? Tapos na ang babaeng ito. Ayaw na ayaw ni Young Master Hua sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Yung dati niyang niligawan. Narinig kong pinarusahan silang lahat ng lalaking iyon. Ginoo Hua, gusto ng babaeng ito na makasama ka sa kama. Dapat mong parusahan siya. Bigyan mo siya ng leksyon. Para hindi ka na niya guluhin pa ulit. Kuya, gusto mo bang asikasuhin ko siya? Su Chin Chin. Tapos na ang magandang araw mo. Tara na. Bakit umalis na si Mr. Hua? Nanay. Kuwa-Kuwa. Kuya, naalala ko na, siya si Chin Chin, mula sa pamilyang Su. Para maiwasan ng isang ayos na kasal, naghanap siya ng isang lalaking mabangis. Pagkatapos, nagdiborsyo na siya. Nagdiborsyo na. Matatalino siya. Nanay, may nakita akong kamukha ko. Kuwa-Kuwa, gutom ka na kaya tulala ka na? Tatawag na ako ng pagkain. Maligo ka muna, sige ba? Imposible, mali ba talaga ang nakita ko? Tara na. Ang batang lalaki kanina, kamukha niya ako. Ang kasama niya. Parang ang nanay ko iyon. Chairman, ang autism ni Bibi. Hindi pa rin gumagaling. Ayaw niyang makipag-usap. Si Dr. An lang ang nakakaalam ng lunas. May kakaiba siyang paraan para mapagaling si Bibi. Napaka-misteryoso ng Dr. An na yan. Hindi ko siya mahanap. Bukod sa kanya, may iba pa bang paraan? Kulang si Bibi sa pagmamahal ng ina. Kung mahanap lang sana ang tunay na ina niya, magagamot na ang sakit niya. Anong silbi ng paghahanap sa tunay na ina niya? Noon pa man, pinabayaan na siya ng ina niya. Hindi siya karapat-dapat maging hipag ko. Sa tingin ko, dapat mag-asawa na lang ng iba ang kuya ko. Kaya, pag nag-asawa na ang kuya ko, ibig sabihin, magkakaroon na si Bibi ng nanay. Ayaw ko ng may stepmother. Gusto kong hanapin ang tunay kong ina. Kuwa Bibi. Sumunod ka sa kanya, tingnan natin ang gagawin niya. Kuwa-Kuwa, ang bilis mo namang maligo. Bababa ako para kumuha ng pagkain mo. At aakyat din agad. Siya talaga ang nanay ko. Pumasok ka na sa kwarto. Huwag kang tatakbo-takbo. Sige na, umalis ka na. Kuya. Ginawa niya iyon para makalapit sa iyo. Ngayon, sinimulan na niya kay Bibi.
Napakatalino naman ng paraan niya. Huwag kang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro, Niyakap ka na nga niya. Tapos ganito ang gagawin niya kay Bibi. Kung hindi para makalapit sa iyo. Gusto ko kaya si Bibi. Ihatid mo si Bibi sa kwarto. Sige, dapat din nating bigyan ng leksyon ang babaeng ito. Bibi. Señorita Su. Ginoo Hua. May problema po ba? Maaaring interesado ka sa akin. Ngunit sana'y huwag kang magkaroon ng anumang masamang balak sa anak ko. Pwede ba? Wala akong pakialam sa iyo. At ayaw ko ring makalapit sa anak mo. Ginoo Hua. Isa kang tao lamang. Huwag kang masyadong assuming. Hindi maganda iyon. Ano iyon? Hindi naman masama ang paghalik ko, di ba? Napakawalang hiya. Ang mabaho at maruming iyon. Dinala niya pa talaga ang bata rito. Oo nga. Ang maruming bata ay naroon. Sa wakas, nahuli ko rin siya. Hayop ka, Su Chinchin. Akala ba niya'y wala akong magagawa sa kanya? Saklolo. Kuya. May nangyari. Parang nawawala si Bibi. Anong nangyari? Medyo abala lang ako saglit. Ikinurap ko lang ang mata. Nawala na siya. Suhong, anong ginagawa mo? Kami ay nasa third floor function room ng hotel. Halika ka na rito. Kung hindi ko masasagot yan. Ano kaya ang mangyayari sa bata? Mama, tulungan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Kuwa. Suhong. Hello. Ano iyon? Hello. Dinukot si Kuwa. Sumama ka para iligtas siya. Kuwa. Mama, tulungan mo ako. Mama, iligtas mo ako. Huwag kang matakot. Sasanduan kita, anak ko. Huwag kang matakot. Kuwa. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Binibining Su. Pasensya na po. Bitawan mo ako. Sa wakas, nandito ka na rin. Suhong. Ano ba talaga ang gusto mo? Tinawagan kita ngayon para sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Si Direktor Leo, maraming taon na. Hindi pa siya nag-aasawa. Para sa'yo. Hindi niya yun malilimutan. Ngayon na nakabalik ka na sa bansa, maghanda ka na para sa kasal. Suhong. Wala ka pa ring pinagbago. Ang pagbebenta ng anak para sa kayamanan. Normal pa rin sa'yo yun. Si Direktor Leo, kahit na 60 taon na. Pero malusog pa rin naman. At mayaman at makapangyarihan pa. Su Chinchin.
Kung hindi ka papayag, ipahahagis namin itong alaga sa ibabaw ng gusali. Mama. Huwag po. Kaya, papayag ka ba? Kuya, may nakakita kay Bibi na dinukot sa ikatlong palapag na bulwagan. Mukhang kamag-anak ng mga so. Tara na. Ang lakas ng loob na saktan ng aking alaga. Sawang-sawa na sila sa buhay. Sino ang nangahas? Chairman Hua, iligtas ninyo ang anak ko. Kuya, nasaan si Bibi? Suhong. Ang kapal mo naman. Paano ninyo nagawang kidnapin ang anak ni Chairman Hua? Ginoo Hua, mali po ang inyong pagkakaintindi. Kay Chinchin po at sa lalaking iyon nanggaling ang bata. Sila po ang mga magulang ng bata. Kahit gaano pa po ako kalakas ang loob, hindi ko po kayang agawin ang inyong anak. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ginoo Hua, talagang anak po iyon ni Chinchin. Su Puapua. Sinira niya ang reputasyon ng pamilya Su. Tinawagan ni Papa sina Chinchin at ang anak niya. At bahagya lang silang sinaway. Hindi si Bibi. Medyo malabo nga ang kuha ng camera. O baka naman nagkamali lang ako ng tingin. Ang pagkakaalala ko, hinahanap niya si Dr. An. Si Jihua, gusto nilang baliin ang binti ng anak ko. Iligtas ninyo ang anak ko. Isang hiling lang ang kaya kong tuparin para sa iyo. Isang hiling lang. Si Su Chinchin. Magpapasalamat ka ba dahil dito? Ipakasal sa kuya ko. Ang ganda naman ng naisip mo. Ang totoo niyan, ako ay bastos. Nang ahas kang landiin si Young Master Hua. Gusto mo bang masaktan? Mura. May gana ka pang magmaldite sa harapan ko. Tinuro niya talaga ako. Si Mr. Hua. Ang anak ko ay nasa itaas. Ikaw. Pakawalan mo ang bata. Kuya, pilit siyang lumalapit sa iyo. Anong ginawa mo para sa kanya? Hanapin natin si Bibi. Lolo Hua. Tay. Nay. Chinchin, tutulong ako sa iyo. Hindi ba nandito si Kwakwa? O baka naman nagkamali lang ako ng tingin. Kuya, nawala na ang usok. Magaling. Su Chinchin, ikaw ang may gawa nito, di ba? Nakita mo na, di ba? Siya nga pala ang, manahimik ka na nga, ang dami mong sinasabi, mabaho kang hayop ka. Chinchin, anong ginagawa mo? Nang ahas kang utusan siya. Hayop, anong ginagawa mo ha? Ako ang tatay mo, kung lalapitan mo pa ang anak ko. Wala akong pakialam kung sino ka man. Ikaw. Napakawalang hiya na babae. Kuya, parang ang taray niya, ah. Kailangan maging matapang ang isang ina. Ayos lang yan. Masyadong magulo dito. Aalis na ako, sige. Ang mukha niya. Magiging ayos din yan. Nanay. Bibi, anong sinasabi mo? Kuya, marunong nang magsalita ang apo kong lalaki. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Siya iyon. Siya ang nagutos kay Bibi na magsalita. Kaya pala gusto ni Bibi si Seniorita So. Kaya pala siya pumunta rito. Kuya, kung sasama si Seniorita So kay Bibi, marahil ay gagaling din ang autism. Masyadong magulo ang pinangyarihan. Mauuna na ako kay Bibi. Ikaw. Dalhin mo na si Ate So. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako.
Sige, ihahatid ko na si Ate Su pauwi. Opo. Gusto ka pong makita ng pamangkin ko. Samahan niyo po ako. Gusto daw po akong makita ni Young Master Wu. Wala naman po akong kilalang Young Master Hua. Anong ginagawa ninyo dyan? Umalis na kayo. Young Master Hua, siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Hualin. Pagsilbihan ninyo siyang mabuti. Tara na. Narinig mo ba, Chin Chin? Ako ang taong gustong makita ng binata Hua. Mula ngayon, ako ay sa pamilya na Hua. Sinaktan mo ako ngayon, maghihiganti ako. Nanay, kuya. Natakot ka ba, anak? May sugat ka ba? Tingnan ko nga. Nanay, hindi ikaw ang dinukot kanina. Bakit hindi ako? Ang tanga mo. Natatakot ka bang mag-alala si Mama? Kanina, ang dinukot ay ang kuya ko, di ba? Pero paano kung nagkamali si Mama ng tingin? Siguradong masasaktan at malulungkot si Mama. Mas mabuting manahimik na lang muna ako ngayon. Hintayin kong makasigurado na siya nga ang kuya ko. Sasabihin ko kay Mama, Mama, ayos lang talaga ako. Noon, hindi ko naprotektahan ang kuya mo. Ngayon, muntik na kitang hindi maprotektahan. Sa loob ng 7 taon, sinisisi ko ang sarili ko araw-araw. Kailangan kong mahanap ang kuya ko, at iuwi siya kay Mama. Huwag kang magmadali, Bibi. Darating na si Ate Su. Ang ganda naman ng kondo na ito. Kung mapapasaya ko si Bibi, magiging asawa na siguro ako ng chairman. At tulungan niya akong ayusin ito. Si Su Chin Chin. Ano iyon, Bibi? Hindi ba kanina ay ingay ka ng ingay? Na gusto mo siyang makita? Bakit ngayon ayaw mo na? Ayaw ko na. Umalis ka na, Bibi. Ayaw mo ba siyang makita? O gusto mo bang makita ang babaeng nasa may elevator? Si Su Chin Chin. Si Bibi ang kausap ko. O mali ba ang pagkakaintindi ko? Shendat. Pauwi na po kayo, Senyorita Su. Bakit po? Hindi po si Mama ang dumating. Kuwa. May lakad po si Mama. Dito ka na lang po sa bahay. Huwag kang magtatakbo-takbo. Huwag kayong mag-alala, Ma. Si Kwa ay naging mabait na. Sige, mamaya na ako aalis. Aalis na ako. Kailangan ko nang hanapin ang kuya ko. Ang dali-dali naman ng assignment na ito. Hindi mo kaya, baboy ka ba? Ang bobo mo naman. Pakinggan mo to. Kung hindi mo yan matapos, huwag kang aasa na makakakain ka. Mga advanced na lessons yun. Sinadya nilang mangbuli sa akin. Narinig ko na dati. Nung kasing edad mo si Mr. Hua, lahat ng kurso sa kolehiyo ay self-study niya. Ikaw ang anak ni Mr. Hua. Bakit ang bobo mo? Nakita ko siya. Namamana lang niya ang mababang IQ ng ina niya. Ang taong walang pinag-aralan, ano pa kaya ang may panganganak? Bakit mo ako tinulak? Hindi kita titigilan ngayon.
Sana nandito ang nanay ko. Sana'y nandito ang nanay ko. Sino ka? May kailangan ka ba? Narinig ko lang. May ingay sa loob. Kayo ba? Parang sinasaktan ninyo ang bata. Si nanay nga ba ito? Ang batang babae. Binata Hua ay nag-aaral. Paano kami mangangahas na saktan? Baka mali ang narinig mo. Umalis ka na. Patanjin naman ako saglit sa bata. Kung sa tingin ko ay ligtas na, aalis na ako agad. Huwag ka nang magingay dito. Sasabihin ko sa iyo, kung ipagpapatuloy mo pa yan, tatawag ako ng gwardya para palayasin ka. Hello, sir. May impormasyon na po kami tungkol sa nawawalang anak ninyo. Pumunta na po kayo rito. Sige. Pupunta na ako roon. Sabi ko sa iyo, nasa kabilang panig ako. Kung alam ko lang, na inaaway mo ang bata, sisiguraduhin kong isusumbong kita. Ingatan mo iyan para sa akin. Ngayon, tuturuan kita ng isang aral. Sige na. Huwag ka nang manakit, baka marinig ng kapitbahay natin. Lalapit na naman yun at manggugulo. Pakinggan mo to. Ngayon, 2 oras kang nakatayo bilang parusa. At hindi ka kakain ng tanghalian. Tara na, para magutom ka. Sige, tara na. Nanay. Nasaan ka, nanay? Ako. Hahanapin kita, nanay. Kuya, nandito na ako. Kuya, sa wakas, natagpuan din kita. Hinahanap mo ba ako? Oo, nang isilang ka pa lang. Banihag ka, sa loob ng maraming taon. Lagi tayong hinahanap ng ating ina. Hindi pala ayaw sa akin ni inay. Kuya, kasama mo ba si tatay? O hanapin na lang natin sina inay at itay. Para magkakasama na tayong muli. Masamang tao raw si inay, sabi ni tatay. Hindi ako pinayagan ni tatay na makita si nanay. Mukhang ayaw din ni nanay kay tatay. Kuya, may paraan na ako, para maayos ang relasyon nilang dalawa. Ganoon, hindi na sila maghihiwalay ni tatay at nanay. Tama ka. Ganoon na lang ang desisyon. Pero, kuya, gusto mo rin bang sumama kay mama? Gusto ko rin naman sana sumama kay papa. Paano kung magpalat tayo ngayon? Kuwa, para sa muling pagsasama ng pamilya. Kaya mo yan. Anak. Saan ka ba talaga? Natatawa ako ng husto. Pinaparusahan ko siya, at hindi ko siya pinakain. Wala siyang imik. Tanga lang siya. Okay lang. Hamapa ka nga, baka saktan mo siya, pag nalaman niya ng chairman.
Mahihirapan tayong magpaliwanag. Ano bang kinakatakot mo? Bata yun, o T-step. Hindi naman niya maipapaliwanag. Saan naman niya maipapaliwanag? Sasabihin na lang natin na nadapa siya. Ano sa tingin mo? Dahil may bigat ang mga salita natin. Tama lang naman. Yung anak ng mayaman na yun. Kahit gaano pa kayaman. Hindi ba't nilalay pa rin natin? Tara na, balikan natin, tingnan natin kung nandoon pa siya. Tara na. Kaya pala, ang anak talaga ng mga Hua ay inaapi. Tinulungan niya akong mailigtas si Kwakwa. Hindi ako pwedeng manood lang. Tigil. Ginoo Hua, may sasabihin po ako. Anong dahilan mo naman ngayon? Lumapit ka sa kuya ko. Ako. Pumasok ka rito para mag-usap tayo. Hindi pa naman ako pumapasok, Tapos na. Isang lalaki, isang babae. Ang babaeng ito, may masamang balak sa kuya ko. Hindi. Su Chinchin. Ano ang gusto mong sabihin? Ginoo Hua, sa tingin ko dapat mong bigyang pansin ang iyong anak. Ang dalawang tutor mo, mukhang hindi sila mabubuting tao. Alam ko na. Ano pa? Sabihin mo na. Ginoo Hua, ano pa ang gusto mong marinig? Mabaho kang hayop. Ano naman? Maganda rin pala yun, Ikaw nga. Huwag mo akong turuan. Umalis ka. Kuya, bakit hindi mo ako hinintay kanina? Kinukuha na naman niya ang dapat sana ay sa iyo. Kanina, sabi ni Ate Su, may problema sa dalawang tutor ni Bibi. Wala siyang magandang dahilan. Si Bibi ang tagapagmana ng pamilyang Hua. Sawang buhay ba ang dalawang iyon? Paano nila nagawang gawin iyon? Huwag ka nang magalit. Ang bagay na ito, aayusin mo na. Inutusan ako ng kuya ko na ayusin ito ng kaunti. Aayusin ko si Su Chinchin. Huwag kang mag-alala, kuya. Naiintindihan ko na. Alam ko na ang gagawin ko. Nay, kailan po uuwi si ate? Kuya ko. Kumusta ang araw mo? Anong nangyari sa iyo, Nay? Ako. Namimiss ko na si Mama. Bakit, Kwa? Hindi ka ba masaya ngayon? Mama, masaya po ako ngayon. Pasensya na, anak ko. Kailangan kasi ni Mama hanapin ang kuya mo. Kaya hindi kita nakasama maglaro. Ayos lang po, Nanay. Nasaan ang salamin mo? Bilang isang mabuting nakababatang kapatid, dapat kong tulungan ng kuya ko. Alisin ang mga peking bulaklak. Binibining Su. May sasabihin po ako. Nanay, buksan niyo po ang pinto. Anong nangyari, Binibining Su? Lumipat ka na sa baba. Ano ang ibig mong sabihin? Umuupa ka sa tapat ng bahay ng kuya ko. Hindi ba't para makalapit ka sa kanya? Isang babaeng tulad mo, marami na akong nakitang ganyan. Sasabihin ko sa iyo, ang kuya ko, hindi siya magugustuhan ng isang taong tulad mo. Mabuti na lang at sinabi ko sa kanya ang totoo. Kinailangan pa ba akong kamuhiin? Sige. Itong pagbabalik, pangunahin na para hanapin si Baobao.
Hindi ako mag-iingay. Sige, tara na. Pero, pakisabi na lang sa kuya mo. Ano? Ano? Ang pagiging mapagmahal sa sarili ay isang sakit. Kailangang gamutin. Ako. Ang batang babae. Kawawa naman ang bata. Okay. Ano pa bang magagawa ko kung magagalit ako? Kuwa. Lilipat na tayo ng bahay. Araw-araw ng kuya ko. Ang dami-dami niyang ginagawang takdang aralin. Napakatalino niya. Umuwi na si tatay. Pinaparusahan kitang tumayo. Magtatamad ka pa. Gusto mo bang mapag-alitan? Iabot mo ang kamay mo. Ibigay mo sa akin. Magtatapang ka bang saktan ako? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Hua. Ako ang young master Hua. Ito. Marunong na itong magsalita. Paano kung ikwento niya ang lahat kay Mr. Wow? Ayos lang. Ayaw niyang gumawa ng takdang aralin. At napakatanga pa. Kahit ano pa ang sabihin niya. Tama pa rin naman tayo. Huwag kang matakot sa kanya. Lumalabas, lahat pala ng kuya ay ganito ang dinaranas. Panoorin ninyo kung paano ko kayo tuturuan. Kabaliwan ang sinasabi mo, kahit gaano pa ako kabobo. Hindi ko kayang maging kasing bobo ng dalawang baboy na nasa harapan ko. Sinigawan niya ako, ininsulto niya ako, sige. Ang batang walang ina na nagturo, mabaho kang hayop, tingnan natin ngayon kung paano kita tuturuan. Hay nako, ang taba-taba at ang bobo-bobo mo. Ako, mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Bugbugin mo na. Purihin mo na ako. Pinapababa ko na ang babaeng sa baba. Mula ngayon, magiging tahimik ka na. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin yan? Ikaw ang nagsabi sa akin na asikasuhin ko to, ah. Ang sabi ko sa'yo, asikasuhin mo ang problema sa tutor. Mukhang nagkamali yata ako ng pagkakaintindi. Pero, kuya, ang ayaw mo sa lahat ay yung binabagabag ka ng babae, di ba? Bakit? Mukhang type mo siya, ah. Ang paglapit niya sa iyo. Bigla akong nakaramdam ng mga sinabi niya. Hindi iyon katang isip, sundin mo siya, mag-imbestiga ka. Kuya, hindi. Anong nangyari sa iyo? Kuya, bakit ka naniniwala sa kasinungalingan na iyon? Gusto ka lang niyang makalapit. Paraan lang iyon. Bibi, bakit ka naman binubuli? Bibi,